Mga kapatid, ito ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat niyong malaman dito sa Newsroom Now. Sa Senado, kabilang nga si Representative Tony Tiangco sa mga imbitado sa pagdinig sa nagpapatuloy na flood control project hearings. Inaasahan siyang magsalita tungkol sa kaugnayan ng ilang kongresista sa budget insertion sa mga ito. Base kasi sa mga datos na inilabas ni Representative Tiangco, lumalabas na puro Zaldico ang proponent ng bilyong-bilyong pisong dagdag sa pondo para sa mga probinsya gaya ng Mindoro at Abra. Dumalo din muli si Curly at Sara Diskaya sa pagdinig. Pinangalanan na rin ang contractor mga pangalan ng congressmen at DPWH officials na di umano ay humingi ng 25% commission sa flood control projects. Karamihan din sa mga kawani ng DPWH ay paulit-ulit na binanggit ang delivery ng pera para kay Zaldico na at least 25% daw. Sa Kongreso naman, humarap si Executive Secretary Lucas Bersamin sa House Appropriations Panel para sa 27.28 na bilyong pisong budget para sa Office of the President. Kinumpirma rin niyang naghahanda na sila ng executive order sa paggawa ng independent body sa pag-iimbestiga nga ng flood control projects at iba pang infra projects. Hindi naman daw mape-preempt nito ang kasulukuyang mga investigasyon. At ito sa kapapasok lang na balita, kinumpirma ng BI sa DOJ na lumipad muli paalis ng bansa papuntang Kuala Lumpur, Malaysia naman si dating pulis at PCSO chief na si Royina Garma. Matapos maharang ng US Immigration sa San Francisco ang paghingi niya ng asylum dahil sa kanseladong visa niya. Matatanda ang binunyag ni Garma na nagkakaroon daw ng cash reward system para sa mga pinapatay na drug suspects noong panahon ng war on drugs ni former President Duterte. Kasama siya sa immigration lookout bilang person of interest dahil isa siya sa mga sinampahan din ng kaso ng NBI at PNP kaugnay ng pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Pero upon verification, walang hold departure order o warrant of arrest na naka-issue sa kanya. At yan ang ilan sa mga balitang dapat niyong malaman at abangan back-to-back sa una sa lahat, 5:30 p.m. at Frontline Pilipinas, 6 p.m. dito nga sa TV5. Ako po si Nikki De Guzman para sa Newsroom Now.